Merong isang malaking kasinungalingan na madalas nating paniwalaan. Yung kapag kaya kang pautangin ng bangko, ibig sabihin kaya mo na ring bilhin. Pero ang totoo, ang trabaho ng bangko ay alamin kung kaya mo magbayad. Ang trabaho mo naman ay siguraduhin may matitira ka para mabuhay after mo magbayad ng utang. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 5 sa pinakamalaking gasto sa buhay ng maraming Pilipino. Bahay, kotse, cellphone, bakasyon at kasal. At ang mga practical financial rules na madalas ginagamit ng financial planners at lending industry bilang guide sa paggastos. I'm Chan and welcome to Pinoy Stealth Wealth, the channel na hindi nagpi-flex para lang maka-impress. Dito, we focus on real wealth, smart money habits at financial freedom. Pinag-uusapan din natin ang modest living, practical wisdom at kung bakit sa panahon ngayon, mas sastig yung taong simple pero panalo sa buhay. Kung suwa ka na sa paycheck to paycheck cycle, tara, let's break it down. Number 1, bahay. Huwag hihigit sa 3 to 5 times ng taunang gross household income. Isa ito sa most used na affordability guide ng maraming financial planners sa iba't ibang bansa. Simple lang ang formula. Halimbawa, kung ang annual gross household income nyo ay 1.3 million, ibig sabihin nasa around 100,000 pesos ang gross income nyo kada buwan kapag sinama ang 13-month pay sa annual income. Sa income level na to, ang recommended na presyo ng bahay ay nasa pagitan ng 3.9 million at 6.5 million. Kung ang sahod mo naman ay 30,000 pesos kada buwan, ang annual gross income mo kasamang 13-month pay ay more or less 390,000 pesos. Ibig sabihin, ang suggested house price ay nasa 1.2 million hanggang 2 million pesos. Bakit gross income? Dito kadalasan nakabase ang pag-usuri ng mga bangko kapag nag-a-apply ka ng housing loan. Sa Philippine context, maaaring isama ang basic salary, 13th-month pay, guaranteed fixed allowances, at iba pang regular at predictable na compensation. Hindi karaniwang sinasama ang overtime, irregular commissions, side hustle na pabago-bago, at one-time incentives. Kung mag-asawa kayong pareho nagkatrabaho at pareho nagbabayad ng bahay, pwedeng gamitin ang combined gross household income. May isa pang kilalang guideline. Ang total housing cost ay dapat nasa around 28% ng combined gross monthly income. Although may ibang lenders na tumatanggap ng mas mataas depende sa borrower. Kasama sa 28% ang loan amortization, association dues, insurance, at kung applicable, property tax. Bakit? Dahil ang bahay ay hindi lang monthly amortization. Kapag nabili mo na, saka pala magisimula ang totoong gastos. May maintenance, may furniture at appliances, may emergency repairs, at eto ang madalas nakakalimutan ng first-time buyers. Short story, may dalawang magkaibigan, pareho silang kumikita ng halos 90,000 pesos kada buwan. Si Mark bumili agad ng 8 million na kondo dahil approved naman daw ng bangko. Si Carlo bumili naman ng 5 million pesos na townhouse. Pagkalipas ng 2 taon, si Mark halos wala nang nai-invest dahil halos lahat napupunta sa housing expenses. Si Carlo naman tuloy pa rin ang MP2, emergency fund at stock investing. Pareho silang may bahay, pero yung isa lang ang nagkaroon ng asset. Yung isa, naging alipin ng asset. Ang goal ng bahay ay magbigay ng security, hindi financial stress. Number 2, kotse. Gamitin ang 20-4-10 rule. Ito ang isa sa pinakasikat na car buying rule sa personal finance. 20% down payment, maximum na 4 na taon ng loan, at ang kabuuang gasto sa kotse ay hindi lalampas sa 10% ng gross monthly income. Pansinin mo, hindi lang amortization, kasama ang gasolina, insurance, PMS, registration, parking, toll, car wash, at pati pagkapalit ng gulong kapag kailangan na. Halimbawa, gross monthly income mo ay 80,000 pesos. Ang ideal total monthly cost ng kotse ay nasa 8,000 pesos. Alam ko maraming magsasabi, wala namang brand new na kotse sa budget na yan. Totoo, at yun mismo ang punto. Minsan, hindi pa panahon bumili agad ng brand new.
Hindi porket approve ang loan ay financially ready ka na. Sa Pilipinas, may mga bangko na mag-a-approve kahit mas mataas pa rin ang magiging monthly payment mo. Pero tandaan mo, loan approval is not affordability approval. Approval lang yon na kaya mong bayaran. Hindi ibig sabihin komportable kang mabubuhay pagkatapos mong magbayad. Uy, saglit lang! Kung gustong matutunan tong lifestyle na to, subscribe now sa Pinoy Stealth Wealth, Real Talk, Real Goals, Real Freedom. Okay, balik tayo. Number 3, cellphone. Huwag lalampas sa isang buwang take-home pay. Isa ito sa pinakasimpleng practical rules. Kung ang net salary mo kada buwan ay 35,000 pesos, hanggang doon lang sana ang budget sa phone. Hindi ito official banking rule. Isa lamang itong practical guideline na popular sa personal finance. Bakit? Dahil mabilis bumaba ang value ng cellphone. Paglabas pa lang ng bagong model, bumababa na agad ang resale value ng luma. At isipin mo to, maraming Pilipino ang may 80,000 pesos na cellphone pero wala pang 20,000 pesos na emergency fund. Tinatawag ito sa behavioral psychology na status signaling. Minsan, hindi natin binibili ang cellphone dahil kailangan natin. Binibili natin dahil gusto natin ipakita kung sino tayo. Pero ang tunay na mayaman, mas interesado sa laman ng investment account kaysa sa kulay ng cellphone case. Exception kung content creator ka, real estate agent, business owner o anumang trabaho na direktang kumikita gamit ang phone. Mas mataas na budget ang pwedeng maging reasonable. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil investment na ito sa trabaho mo. Number 4, bakasyon. Huwag gawing loan ang memories. Ito ang isa sa pinaka-underrated na financial traps. YOLO, sit sail, travel now, pay later. Walang universally accepted percentage para sa travel. Pero maraming financial planners ang nagsasabing dapat may planned vacation budget at hindi dapat makaapekto sa emergency fund, investments, at iba pang financial goals. Isang practical benchmark, panatilihin ang annual vacation spending sa loob ng around 5% ng annual gross household income. Halimbawa, kung 1.3 million ang annual gross household income, around 65,000 pesos ang annual vacation budget. Hindi ibig sabihin bawal lumampas. Ang ibig sabihin, kapag mas malaki rito ang travel budget, siguraduhin mong hindi naapektuhan ang emergency fund, investments, insurance, at retirement savings. May napansin akong interesting. Maraming Pilipino ang nahihiyang sabihin na wala silang budget sa travel. Pero hindi sila nahihiyang umutang para lang makasama sa barkada. Yan ang epekto ng comparison trap. Hindi mo alam kung cash ba ang ginagastos ng iba o installment din. Tandaan, ang social media ay hindi financial statement. Number 5, kasal. Isang araw lang ito, ang marriage ang habang buhay. Isa sa pinakamagandang advice ng financial planner sa ito. Huwag hayaang mas mahal ang wedding kaysa sa magiging future nyo bilang mag-asawa. Practical guideline, up to 20% ng combined annual gross income, as long as hindi ito magdudulot ng utang o pagkaubos ng ipon. Halimbawa, kung ang combined annual gross income nyo ay 1.5 million, mga 300k lang ang pwedeng reasonable wedding budget. Pero ang mas mahalagang tanong ay hindi, maganda ba ang venue? Ang tanong ay may emergency fund ba kayo pagkatapos ng kasal? May pambayad ba kayo sa magiging bahay? May investment plan ba kayo bilang pamilya? Dahil ang kasal ay isang event at ang marriage ay isang financial partnership. Maraming couple na nagsisimula ng married life na baon agad sa utang dahil mas gusto nilang magpasaya ng mga bisita kaysa protektahan ng future nilang dalawa. Ang pinakamahalagang framework, before you buy checklist. Bago ka bumili ng kahit anong malaking bagay, itanong mo muna ang 5 tanong na to. Una, pasok ba ito sa recommended affordability guideline? Pangalawa, may sapat ba akong emergency fund? Pangatlo, makakapag-ipon at makakapag-invest pa rin ba ako kapag binili ko to? Pang-apat, binibili ko ba ito dahil kailangan ko o dahil gusto kong may mapatunayan sa ibang tao? At pang-5, kung mawalan ako ng trabaho sa loob ng 6 na buwan, kakayanin ko pa rin ba ang monthly payments? Kapag 4 o 5 ay oo ang sagot,
malamang financially ready ka na. Pero kapag isa o dalawa lang, baka ang gusto mo pa lang ay approval, hindi asset. Remember, hindi kailangan ubusin ang loan limit na binigay ng bangko. Hindi kailangan bilhin ang pinakamahal na phone. Hindi kailangan makipagsabayan sa travel post ng iba. At hindi kailangan ilubog ang sarili sa utang para lang sa isang araw ng selebrasyon. Dahil sa dulo, ang tunay na stealth wealth ay hindi nakikita sa bahay, kotse, cellphone o kasal. Nakikita ito sa katahimikan ng isang taong may ipon, may investments, may emergency fund, at natutulog sa gabi nang walang iniisip na due date. Kaya kung gusto mo pang matuto kung paano maging wise, simple pero panalo sa buhay, subscribe na sa Pinoy Stealth Wealth. Tandaan, hindi man tayo flashy, pero future natin, steady at happy. Subscribe now and see you in the next video.